Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? At magandang hapon sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. At magandang hapon din sa mga regular viewers natin. Salamat sa pag-patronize ninyo sa Justin Talk News PH. Para naman dun sa mga bago nating mga viewers, if you're new to this channel, ngayon lang kayo nakabisita, by accident siguro, paki-press naman yung subscribe button para medyo lalago ng konti itong napakaliit nating channel. Kahit na pa isa-isa lang, subscribe, then press like also. Paki-press naman yung like. And then try to share this video to your friends. At sa mga OFWs natin, if ever naligaw kayo dito sa Justin Talk News page, good afternoon sa inyo. Ngayon, itong hapon na to, ito na nga ang inaantay natin. I was really expecting this na mag-file si Senator Risa Hontiveros ng cyber libel sa mga sinabi niya nagpakalat ng video. I don't know kung paano niya masabi na this is a cyber libel case na mga sinampa niya dito sa mga, particularly sa mga DDS vloggers, prominent, mga sikat na DDS vloggers na sinama niya dyan sa cyber libel case. I think he go through the NBI, then this will be forwarded to the DOJ, the mga fiscal, to determine kung may probable cause ba to file a cyber libel case against this vlogger. So ganyan ang proseso. So ibibit pa nila yan kung gaano kabigat. So they will visit yung mga channel ng mga vloggers na yan to determine kung talaga bang they can be charged with cyber libel. Ganyan ang proseso. Hindi naman kaagad yan mag-file ng demanda ng walang ebidensya. So isama nila dyan yung mga pronouncement ng mga vloggers na charge nila. So siguro by this time they have the copy doon sa mga video na ginawa ng mga vloggers na yan. Ito mga kasama nating vloggers sa DDS. So I was really anticipating na talagang mag-file sila, si Risa Hontiveros, ng cyber libel to stop the bleeding, to stop the spread of this video. Pero hindi niya mapagpigilan dahil it's not only the DDS vloggers who are spreading this video. Nag-viral na nga yan eh. But also na mainstream media. Kaya bakit hindi niya sinama sa cyber libel yung mainstream media? Siguro doon sa content din baka may mga libelous comments yung mga vloggers. So I don't know because hindi ko naman nakita yung mga vlogs nila. It's not my hindi ko ugali to visit other vloggers channel para hindi tayo So ito yung nangyayari ngayon, which I expected na talagang gagawin niya yan. Pero it's too late eh. At isa pa, yung mga pinapalabas ng mga vloggers ay it's open to the media. Hindi naman yan exclusive sa isang vlogger, dalawang vlogger. But everybody has that video already. So, paano masabi na cyber libel yan? At saka yung mga vloggers na yan, they are not the source of this video. They just, siguro they shared or they made some comments, but I'm not so sure kung sinishare ba nila yung mga video na yan. But as a vlogger, as a precaution, mga vlogger hindi nagsishare. So they just show it to their viewers. Yun lang ang ginagawa nila. But to share, siguro yung mga viewers nagsishare. But doon siguro ito nagkatalo sa mga comments. But
meron kasi tayong batas na dapat yung mga government officials, even the president, even the senators, basta government officials, you should not be onion skin. There are a lot of cases na pinapile sa ating korte with regards to libel. Actually, ang libel hindi na yan dapat gawing paglabag sa batas. Kasi ang United States is doing that. They decriminalize libel already. At dapat gagawin nila yan dito sa Pilipinas. Para naman libre tayo, wag lang gagawa ng mga masamang personal na mga comments against that government official. O baka doon divide ang boundary. O, kung masyado ng personal, you can charge them with libel. Pero itong magko-comment ka with regards to the behavior, mga ginagawa, that is related to their job, to the job of Risa Hontiveros, dahil ito nga lumabas ito doon sa Senate hearing na kinandak niya. At tandaan natin, may nakakulong na isang tao na sa tingin natin ay may opinion na inosente sa pangyayaring yun as a result of that Senate hearing. At yan ay si Pastor Apollo C. Tibuloy. That's my opinion. Wala pa namang decision yung korte. We're not intervening in the process dyan sa trial ni Pastor Tibuloy. Sino ba naman tayo mag-intervene or mag-influence? But that is my opinion, na talagang merong injustice sa pagkahuli nyo, sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. At doon sa Senado, during the hearing, ito na ngayong aftermath na may bumaliktad na isang witness. So dapat, para sa akin dapat doon mag-focus si Senator Risa. Hindi pa niya sinagot yung pangalawang video. Tulad niyan, may lumabas na pangalawang video. Dapat doon siya mag-focus. Bakit ang mga vlogger ang hahabulin niya? Diba? Pero sinabi nga niya na pinapahanap na niya si Maurilio, si Michael Maurilio alias Karini. In my pangalawang topic, i-discuss ko rin yung gusto mangyari ni Jen Paras at si Attorney Topacio. Later na yan. Tuunahin muna natin itong kaso ng sinampa na mga kaso ng cyber libel against sa mga vloggers. I-mention natin kung sino ba itong mga vloggers na to. They are very prominent vloggers, mga sikat na vloggers na mga DDS. Ang unang minensyon si Kitty Cho. Actually si Kitty Cho nagsalita na. Hindi naman niya sinare yan. Pinapakita lang niya yung video, but hindi siya nagsishare. Yun ang reason ni Kitty Cho. Tama naman yun. Hindi naman sinare eh. I don't know kung nagko-comment siya any other sa comment doon sa video niya na which is libelous. Hindi natin alam. Hindi natin nakita yung video niya. Then si Joey Cruz, sinabi rin niya na instead of going after doon sa mga DDS vloggers na sinabi mo nag-spread ng video, nagkataon lang ng maraming viewers sa mga sikat na mga DDS vloggers. Dapat daw mag-focus ka doon sa accusations ni Michael Maurilio. Hindi yung mga vloggers ang hahabulin mo. At kasama si Joey, kasama si Kitty Cho, then Jason Sa, si Paring J, kasama si Attorney Trixie Cruz Angeles. Sa slightly nadaanan ko yung channel ni Attorney Trixie. Yung dinidiscuss niya doon, yung proseso, yung mga procedures. Wala naman siyang libelous na sinasabi, pero I have not
witness or nakita doon sa channel niya, huli, hindi kompleto, mga ilang minutes lang, tapos lumipat na kagad ako ng ibang topic. So, ang na-witness ko doon na procedure lang. Kaya Jason sa hindi ko napanood. Then kasama sinama niya sa charges niya si Tio Moreno, yan kasama. Si Rob Ranches, kasama yan. Si si Sas Rogando Saso. At sabi ni Sas, bakit hindi nyo sinama yung mga mainstream media yan sa charges na yan? Marami naman silang mga supporters din, maraming viewers. Kasama sila sa nag-spread ng video na yan. Ito rin napansin ko sa mainstream media. Ang una nilang pinalabas yung unang video. Pero itong response kagabi pa, hindi nila pinapalabas yung answer ni Michael Maurilio doon sa press conference na ni Risa Hontiveros. Hindi yan pinalabas. This should be may mga bagay na ganyan pinapalabas kaagad nila, pero itong ngayon hindi na nila pinalabas. I don't know after these charges kung malaman nila yan, kung ipapalabas pa nila yan yung second video. Siguro yung iba magdadalawang isip na dahil nga ito this is para sa akin, this is my opinion, this is purely harassment. Para kung whenever magpalabas pa si Michael Maurilio ng another video as an answer to whatever comment na gagawin ni Senator Risa Hontiveros, natatakot na sila na ilabas yung video ni Michael Maurilio. Pero ako kasi hindi talaga ako naglabas ng mga videos kasi alam ko yun na meron kang sagutin dyan kung papalabas ka ng video. Kaya makikita mo dito sa Justin Talk News PH, hindi ako nagbo-broadcast ng mga downloaded videos as a precaution. But siguro after ma-reach natin itong 1,000 subscribers, hopefully ma-reach natin yan. Napaka 1,000 lang, hindi pa ma-reach. I will be going on live. Pwede na ako magla-live by that time. So hopefully ma-achieve natin yung 1,000. Very meager number, hindi pa ma-achieve. So ganyan ka liit ang channel na to. But anyway, that is not our intention. That is not our sole intention for this channel. We are here to inform and to propagate our right to speak, free speech. Yun ang natin intentions, and defend our democracy and freedom. Ngayon, ito nga. So bukod doon kay Rob Ranches, then si Tio Moreno, then si Sasot, si Baratbay, sinama. Kasama si Baratbay dyan sa demanda, sa charges na yan. Then I think they're 9, siyam yata sila, but si Risa nagsasabi 11 daw, so merong naiwan. We don't know kung sino yung another 2. Baka naman si Atty. Topacio na matagal na sinahamon si Senator Risa na mag-file ka na ng demanda laban sa akin. So, until now, napakatagal na niyang challenge na binitawan ni Atty. Topacio and then Jeng Paras. Mamaya i-mention natin kung ano mga sinasabi ni mga revelation ni Jeng Paras. Attorney Jeng Paras, congressman dati. So, ito nga yung nangyayari ngayon, parang witch hunting ang ginagawa ni Risa Hontiveros, at the same time hinaharas. At talagang lumapit na siya sa NBI para nga i-prepare itong mga kaso na ito na cyber libel. Kung babalikan mo yung mga words, ito sinasabi ni Michael Maurilio na
Sino ba yun? Si Undersecretary T ng DOJ during their meetings umatin. Then some NBI representative nandoon din. Yung si Lagdami nandoon din. So ano kaya kung magkaroon ng ethics complaint at magkaroon ng hearing diyan sa Senado, the 20th Congress? Di ba maganda 'yon? Dapat naman imbestigahan ito ng mga senador para lumabas ang katotohanan. At kailangan mayroong mag-file ng ethics complaint against Risa Hontiveros dahil doon sa kwento ni Jean Paras, ang dami ng mga ginawa siyang almost the same. Ito, the same na nagre-recant din yung mga witnesses. Yun ang sinabi ni Jean Paras. So mamaya i-detalye natin kung paano yun. So dapat talaga may ethics complaint at it should be initiated by senators. Pero parang mahirap din kasi there are many instances na hindi talaga yan tinitik up ng senador. Tulad nung nangyari kay Trillanes. Ang daming ginagawa si Trillanes, especially nung kini-question yung biyahe niya sa China. I think somebody had filed an ethics complaint against Trillanes, pero wala naman nangyaring hearing. I don't know, kapanahonan ni Johnny Ponce Enrile yun siya ang Senate President during that time, pero wala tayong narinig o hindi natin napansin. I don't know kung magagawa ng mga senador yan ngayon, na alam naman natin gaano ang politika dyan, gaano kahigpit. But with the coming of this Duterte senators, they have an axe to grind kasi. They have an axe to grind against Risa Hontiveros. Alam na natin kung anong action, anong axe to grind yung ang daming ginagawa ni Risa against President Duterte. Doon na lang sa hearing dyan sa Senate, anong ginawa niya, di ba? So we will be waiting for the opening of the 20th Senate kung sino kaya ang mag-file ng ethics complaint. But ang kutob ko, meron talagang mag-file ng ethics complaint against PP against Senator Risa Hontiveros. With all these things going on, lalo na to, lalong gaganahan ang mga senador ni President Duterte dahil pati mga DDS vloggers talagang hinaharas. So panay dipinsa ni Senator Risa Hontiveros dito. Instead na magpo-focus siya dyan sa mga tanong purely naman generalized answer naman ginawa niya na hindi yan totoo. Nagsisinungaling si Michael Murillo. Maurilio. But kung idadaan ito sa isang ethics complaint hearing, lalabas na ito lahat. O baka naman isasama itong mga vloggers. Pero hindi naman sila prime witnesses. Nagano lang naman sila, nagko-comment lang na tayo mga DDS, nagko-comment lang naman tayo kung ano natatanggap, anong nakikita natin sa mga balita. That is the practice that we are doing. But I don't know kung ito nga ulitin kung sinasabi ko kanina, if they made some libelous comments, there's a possibility, but that will be determined by the fiscals na magsampa ng kaso na yan. There is a ground na talagang libelous yung mga statements. So, kung wala namang libelous statements, there are no personal comments na, just comments lang naman with regards to the incident. So hindi yan ma-charge as cyber libel. So with regards to the topic, antay na lang natin kung saan papunta yan yung kaso na sinasabi ni Risa Hontiveros. But dito sa Justin Talk News page, we don't make a pronouncement na libelous kasi ang natin dito, di naman tayo ad hominem
Ayaw natin ganyan na we criticize the personalities of persons, even politicians, mga politicians na hindi natin gusto. Doon tayo mag-focus sa kanilang performance, sa kanilang ginagawa. At ito, napaka-alarming talaga ng ginawa ni, kung may katotohanan yung mga accusations ni Michael Maurilio. And it will be determined kung may katotohanan ba yan kung magkaroon na ng hearing yan sa with the ethics complaint na isasampa yan sa Senado. Dapat ganon para makita na talaga itong mga accusations ni Michael Maurilio na sabi niya doon sa huli niyang vlog na mayroon siya mga ebidensya. Yun ang yun ang problema niya ni Senator Risa. May mga ebidensya, baka may video pa yan nakausap si, we don't know, sa atin ano lang ito speculations, na nag-uusap sila si Risa na ganyan ang gagawin nyo, or yung mga tauhan ni Risa, kasi na-mention rin ni Michael Maurilio with regards to doon sa mga staff ni Risa Hontiveros na yun ang nagpasulat sa kanya, nagpapadala ng email, yung mga kanya ng pangyayari. So malalaman ito kung paano yan, anong hawak na ebidensya ni Michael Maurilio. May siguro kasi sinabi niya doon, posible na may matibay siyang ebidensya kasi sinabi niya that he's ready to face mga legal na mga paglilitis. So meron siyang solid na ebidensya dyan. Yan, deny niya doon sa second video niya na nagpadala siya ng email na he was under distress, na nakidnap siya. Hindi nangyari daw. 2019 para siya nagpunta ng Glory Mountain. At doon naman sa mga pinakita ni Senator Risa, yung mga sulat, yung mga email, yung mga kung ano-ano pa, mga text ni Michael Maurilio na humingi ng tulong, maraming doon. Maraming nagko-comment na parang hindi siya authentic. I don't know. Hindi naman tayo professional na titingin ng mga ganyang bagay na makapag-desisyon tayo na hindi totoo yun. Hindi, genuine na talagang galing kay Michael Maurilio. That is the court to decide kung may katotohanan ba yan. Marami naman magagaling dyan So, scrutinize yan doon sa korte kung matutuloy man ang hearing. But, merong other aspect to this. Kasi kung maalala mo, there was an interview with Attorney Torion na binabalita nga yan nung pumutok pa ito. That was the time also that si paring Jason Sa nagsasalita with regards to this case, with regards to this yung pag-recant ni Michael Maurilio. Doon din sinabi ni Attorney Torion na kung there is a chance, siyempre sinabi niya, hindi naman kami ang nag-ano ni Michael Maurilio. Siyempre, sa tingin ko, hindi yan gagawin sa side ng QGC. That is impossible na gagawin. Hindi sila gagawa ng ganyang mga bagay. So, ang gusto mangyari ni Attorney Torion, kung they will get in touch with Michael, wala naman nakaalam kung nasaan si Michael. I don't know right now kung may kausap na ba si Michael Maurilio na kasama diyan sa QGC or si Attorney Torion. Hindi natin alam, di ba? They are preparing for something. Possibly they will file charges against that is the possible na mangyayari, na mag-file sila ng kaso against sa Senator Risa Hontiveros. Then yung sinabi rin ni Jim Paras, ito naman sabi ni Attorney Torion, nung time na na-interview siya, wala talaga siyang contact. But hindi natin alam dahil dati namang member yan sa QGC. Maybe marami siyang mga kasama na pwedeng lumapit kay
attorney yun at magpasaklulo, pwede nilang protektahan siguro yan kung may abogado na kasama. Pero alam naman natin, itong mga kapulisan natin ngayon, lalo na si Torre, baka damputin lang bigla yan si Michael Morillo. Dahil kahit wala pang kaso na kasampa, puro accusations pa lang, ayun ang delikado, di ba? Si Torre, kung merong maamoy na ano na yan, isyuhan ka agad yan ang warrant. Maghahanap ng paraan yan para magka-warrant yan si Michael Morillo, at siguradong under custody ka agad nila yan. At I don't know kung makalapit pa ba ang abogado niyan. Sa tingin ko, pwede pa naman ang abogado niya, pero yun nga ang iwasan na mangyari. Kailangan muna makapagsampa ng reklamo, baka ano pang mangyari sa kanya ni Michael Morillo. At yun din ang gusto mangyari ni na Jing Paras. So balikan natin yung mga kwento ni Jing Paras. Gusto ni Jing Paras siya kasi attorney Topacio na magsampa ng kaso na si Risa against them, para nga mabuyang-yang din yung ibang kaso na sinabi nila na ginawa ni Risa Hontiveros noong mga nakaraang mga taon, mga iba-ibang administrasyon na ginagawa daw ni in fact nagpa-file nga daw sila ng kaso against sa Risa Hontiveros. So parang ano na to, sa totoo lang naman, style talaga yan ng mga dilawan. Alam naman natin to si Risa Dilawan, yan ang style nila. Mayroong witness, we don't know kung totoo bang linalagyan, binibili, hindi natin sure. Yun ang mga accusations, yun ang sinabi ni Atty. Topacio, na talagang binibili. Yun din ang sinasabi ni Jing Paras, na binibili daw itong mga witnesses na to para mag-witness against doon sa sinasaktal, katulad nung kay Bicoy, diba? Talagang dinideny ni tinutumbok ni Bicoy na si Trillanes at saka si Risa Hontiveros ang nag-ano sa kanya, nagbigay ng malaking halaga para siya ay mag-witness, at bumaliktad ngayon si Bicoy, diba? Gusto pang ma-meet si President Duterte. Tapos mong sirain, ganyan ang gusto mong mangyari, di ba? Kung nakita niyo yung pag-recant ni Bicoy, pinag-anuhan si President Duterte na may pera na galing sa droga, yung pamilya, si Pulong, sinama, tapos kalaunan bumaliktad din. Walang sala sila President Duterte at yung kanyang anak. Nakita na natin. Then followed ba yun sa yung regard kay Kian de los Santos, yung kwento nga ito ni Attorney Jing Paras, yung nga kinidnap daw yung tatlong anak ng isang galing pa sa kulungan na tatay, ang nanay daw na nasa abroad, at gustong gawing witness against sa drug war ni President Duterte. Mga minor pa to, I think 6, 8, 9 ang edad ng mga batang to, at dinala doon kay Bishop David. Alam naman natin si Bishop David, talagang super dilawan yan noon pa. Doon dinala kay Bishop David na ayaw namang may kasama silang taga DILG, si IDG o DILG, parang DILG si Jing Paras, kasama yung tatay, kaya gusto nga kunin yung mga bata. Pero hindi nga pumayag ito si Bishop David. Siguro hinanapan sila ng warrant or kung para makuha nila yung mga bata. So sinampahan ng kaso ng kidnapping yan si Risa Hontiveros. So hindi rin nila nakuha ang mga bata dahil ang tatay nagpaiwan na lang doon sa mga anak niya. Siguro sinabihan nila na huwag mo na ituloy yung demanda mo. Yan ang nangyari. Kaya yung kaso naman na nasa ombudsman, hindi yan asikaso, hindi inaksyon ng ombudsman hanggang ngayon. Kaya isa sa mga sinasabi ni Jing Paras, itong ombudsman, ang tagal-tagal ng kaso, wala naman hearing na ginawa. Hindi naman
ginalaw yung kaso na yan. Yan ang hinanakit niya ni Jing Paras. So na-mention rin niya yung with regards to Parmali, na-witness natin yan yung sa Parmali. Then yung Advincula yata yung pangalan ng witness na bumaliktad din. Bumaliktad din yun. So, sila rin yun sila ni Senator Risa daw ang involved doon ng pag-plant ng suhol. Sabi nila according to them, di umano na linalagyan daw ng yung mga witnesses para mag-witness. Yun ang sabi ni Jing Paras. Ngayon, pagdating dito kay sa kaso ni Corona, siya pala isa sa mga complainant yan kay Corona. Kaya yung mga dokumento na binabasa ng mga witnesses, at sabi ni Miriam, dahil nakita niya yung mga dokumento, sabi, these are heresies. Pero nakonvict pa rin si Corona. Nang tanungin daw kung saan nyo nakuha ito, mga heresy naman to. Binigay sa amin, inendorse sa amin ni Risa Hontiveros, parang congressman pa yata siya nung panahon na yun. So yun ang mga punto na sinabi ni Jing Paras. So meron talagang sistema na sinusunod ito si Risa Hontiveros, na sistema ng komunista at dilawan. Sa totoo lang, ganyan ang mga sistema ng mga dilawan. Ganyan ang sistema. Talagang hanap ng paraan sila na makakuha ng witness na kahit na hindi totoong witness. Yun ang patayuin. Pero ngayon, ito nangyari, nag-backfire. Nag-backfire na ito kay Michael Maurilio. Yung ginawa ni Risa Hontiveros, lalong napasama siya dyan, yung pagdemanda niya sa mga DDS vloggers. Lalong magwawala yung mga vloggers ng DDS sa ginagawa niya. Maniwala kayo sa akin. Yeah. Marami ng tulad kay Banatbay. Ang dami na demanda kay Banatbay ng cyber. Maabot pa nga yata. Kasama yata sa saldi ko Ang dami yung sa kanya. Meron ba nangyari kay Banatbay? Wala. Dahil lang naman siya, hindi naman siya nagko-comment ng makakasira talaga sa tao. Kung ano nangyari, I don't know with other vlogs ni Banatbay kung anong sinabi niya. Pero dahil nga sikat ito, sa dami pa naman, halos milyon na niyan, subscriber. Sa isang niyan, broadcast, ilang thousand yung mga viewers. Yan sila takot. Ay tayo, wala tayong problema dyan. Wala na nanonood sa atin So, sa atin lang, ma-analyze natin mga sitwasyon. So, we are hoping na si Jing Paras makakuha na siya kasi parang naghahantay siya ng siguro lalapit sa kanya si Michael Maurilio o mayroon na siya ng kontak, kasi yun ang sinabi niya na kung meron siya lang communication with Michael Maurilio, there's a big possibility na kasampa sila ng kaso kasama ni itong si Ferdy Topacio. Naghahantay yan ng pagkakataon, at yun naman ang gagawin ng mga yan. Yung unang kaso pala, dahil nung panahon na yun, hindi yata elected si Jing Paras, nagiging siya, legal counsel ng Volunteer Against Crime and Corruption ni Dante Jimenez nung buhay pa. So, kaya nasampa nila yung kaso na yan with regards to kidnapping. Naalala ko pa rin pala, yung nadimanda rin ng cyber libel ito cyber libel ba? Hindi. Wiretapping pala ni Bit Aguirre nung DOJ Secretary pa si Bit Aguirre. Dahil nung nagtitext daw silang dalawa ni Jing Paras doon sa loob ng session hall, meron daw kumukuha ng picture doon sa screen ni Bit Aguirre. So pinag-usap, kasi nag-uusap sila habang nag-session nalaman nila yung kumukuha ng picture, tauhan pala ni Risa. I don't know kung totoo ba yun, at nagsampa ng kaso si Bit Aguirre. Malabang sa ombudsman din.
Pero wala pa namang wala pa namang balita kung ano nangyari sa kaso na yun. Nakasampa lang yun. So, talagang si Risa, medyo notorious siya sa mga ganyang mga sistema. At I don't know kung itong nangyari ngayon na medyo nabuyang-yang yung mga yung authority na niya na gumagawa ng mga ganyan na sabi nila mga accusations, mga allegations na nagbabayad daw siya ng mga witnesses. So it's very unfortunate Senator Risa na nagkaroon siya ng witness dyan sa hearing na yan na nagdiin kay Pastor Kibuloy. Kaya itong isa yan sa mga dahilan na nakakulong si Senator Kibuloy, yung hearing niya dyan sa Senado. At ngayon, nag-backfire na sa kanya. Ngayon, ang isang problema dito ni Senator Risa, baka hindi lang si Michael Murillo ang lalabas. Baka yung ibang witnesses na magkaroon din ng konsensya. Sabi ni Michael Murillo, na konsensya ako pareho mga tao yan at saka dating member yan ng QGC. Baka nakonsensya sila sa kabutihan na in the past binigay ni Pastor Kibuloy sa kanila nung nandyan pa sila sa kingdom. At ngayon, nakonsensya sila, nagkaroon ng epekto yung mga dasal ng mga QGC members. Kaya yung mga ibang ibang mga witnesses na parehong mga member din, ex-member ng QGC, there's a big possibility na magbabaliktad din yun. At gagawin nila yung ginagawa ni Michael Murillo. They will be doing the same thing. So, napakabigat niyan. Kaya nga ito, kung mayroong kaso talaga na may sampa, talagang delikado si Risa Hontiveros. Whether kung dyan sa DOJ, o dadaan ng korte, or dito sa ethics complaint sa Blue Ribbon ng Senado. Ngayon, this is a political there will be political involvement nito, lalo na ito na may balak daw na tatakbo ng presidente na napakalayo niya sa Sorbe. Kasi sa bagay, malayo pa yung napakalayo niya, 3%. Napakababa niya. Si Leni Robredo ang leading, around 16, then sinundan ni Tulfo, sinama pa nila si Bongo doon sa social weather station na Sorbe. Pati sama niyo si Bongo na I think 12 o 15%. Dapat sinama niyo din kay Sara yung boto ni Bongo. Para siguro hindi ganong halatado na wala silang panama talaga kay Sara doon sa Sorbe pa lang, ngayon pa lang. 19, I think si Sara more than 36 or 39. Kung wala si Bongo doon sa Sorbe, hindi sinama. Di, aabot na ng 40 yan, mahigit. Iyak na lang kayo lahat. Ngayon, nakita natin si Tulfo, 9% lang. Si Risa, I think 4 or 3%. Tapos si Tambaloslos ang kawawa. Talagang sa 2 or 1% yata si Martin Romualdez. At hanggang ngayon nangangarap at nananaginip pa na maging presidente. Kung wala kang extraordinary na gagawin, and I hope you will not do that against VP Inday Sara, wala na. Tuluyan na kayong mabura ang mga Marcoses at yung mga kamag-anak ng mga Marcoses. Lalo na ito si Martin, pinsan ni BBM. So, ganyan ang mangyayari dyan. Ngayon, itong ang pagsampa ni Senator Risa, lalo siyang magkaroon ng maraming kalaban, maraming kaaway, at yung pangarap nga niya maging presidente dahil na sa kaso na to na mahirapan na siya bumangon dyan. Kasi I don't think na ngayon lang ito matigil. Baka sabihin na naman ni Senator Risa, financed by China kasi yung mga yan. Parang ganun Kasi yung ibang mga vlogger, balita ko nga yung may programa dyan sa Isiminay, sila Bisdak, Padong, na mga pro-China daw sila. Pro-China o yan.
O, yan, unti-unting ginamit yan. Ay, si Risa Ontiveros, di ba talagang anti-China yan? Anti-China yan. Kaya malamang ang susunod na sasabihin yan, mga pro-China yung mga DDS vloggers na yan. Di ba? Yan ang susunod na ipapalutang yan. Para magkaroon siya ng sentimento, simpatiya galing sa mga tao na ayaw ng mga Chinese. Yung sabi nila, ayaw nyo ng Chinese, pero yung mga kagamitan nyo sa bahay, personally yung mga gamit nyo, ay puro made in China. May katotohanan din naman yun. Ibahin natin yung, ano na yan, yung naratibo na yan, kung ganyan. Kasama yung pro-China, anti-China. Ibang usapan yan eh. So ito nga mangyari, antay natin kung sino magsampa ng ethics complaint dyan, sinong senador ang meron dyan, I'm sure, dahil marami rin itong sinasagasaan si Risa noong 19th Congress eh. Meron yan, merong ethics complaint, and at the same time, kung whoever ang makakuha o abogado na makausap ni Michael Murillo, magsasampa ng kaso yan definitely, lalo na kung may hawak-hawak siyang ebidensya. So ganyan ang pangyayari ngayon with regards to dito kay Risa Ontiveros. I'm sure hindi lang yan katapusan doon sa pinalabas ng video ni Michael Murillo. I don't know, ngayong gabi na to, baka meron na namang bagong ipalabas si Michael na pasubalian na naman yung mga sinasabi ni Risa Ontiveros. Kung I think naggumawa rin siya ng ano kanina, some sort of a press conference. Sasagutin niya ni Michael Murillo. At yan, lalong talagang madidiin dyan si Risa after yung mga ginagawa niya in the past. I think ito na yun, ito na yung balik sa'yo, ito na yung balik, sabi ng iba karma na daw, pero hindi, talagang magkaka-epekto yan yung kukuha ka ng ng witnesses na ganyan ang gagawin mo. Talagang there's a big chance na mangyayari yan. Yan nangyari kay nangyari kay De Lima na napawalang sala dahil nga sa pag recant ni Ragos na yung naman abogado ng RTC hindi tinignan ng gusto. Sabi nga nila may connivance din yun, allegations na connivance dahil estudyante daw ni Leila De Lima yung judge na nagsulat niyan para mailabas si pawalang sala si Leila De Lima na kinontra na yan ng Solicitor General. Kaya ang kaso bumalik sa RTC. I don't know kung anong mangyari niyan. Mababalik ba sa kulungan yan si De Lima? Kung magkaroon sila ng under sa kanila yung position ni De Lima, kukunin nila yan, ikukulong. I don't know kung meron bang immunity niyan sa congressman. Wala yata eh. Kasi nangyari na kina Arnie Tibes ang ganyan ang ginawa. Sabagay, sinuspend nila o tinanggal nila si Tibes pagiging congressman. So abangan natin yung kaso ni Risa Ontiveros kung anong development yan. At ako, very positive ako na mayroong talagang kaso na harapin ito si Risa. At goodbye na sa ambisyon niya na maging presidente. With this case, hindi na yan hindi ka nabibitawan yan hanggang sa 2028. So you forget kalimutan mo na yung ambisyon mo na maging presidente. Yan, lumulutang si Bam Aquino. Yan daw ang papalit kay Presidente Risa Ontiveros. Pero subukan lang ninyo. Kung kakalabanin niyo si Inday sa eleksyon, goodbye na kayo. Game over kayo, hindi pa nagsisimula wala na. Talo na kayo dyan sigurado. So hanggang dito na lang siguro tayo with regards to this topic. I hope wala nang kasunod dyan sa mga harassment na gagawin ni Risa Ontiveros. Dapat naman patawag din niya yung cyber libel din yung mga mainstream media.
Yun ang sabi ni Orlando Sasot eh. Kasi nagpalaganap sila sa mga balita na yan. Sa balita na yan. So, dapat ganun. Pero hindi eh. Eh, kakampi nila yung mainstream media, eh, imposible naman. Kakasuhan nila yun. So, dito sa topic na to, hanggang dito na lang tayo. I hope I have given some information about what had transpired the past couple of hours. At maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News PH. And I hope you will visit again Justin Talk News PH. And then doon sa mga bago natin mga subscribers, paki-strike that subscribe button before leaving this channel. And press that notification bell para anytime that I have another vlog, you will be easily and you will be informed immediately. And of course, try to like this video. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At good evening sa lahat. At God bless. Kumusta din doon sa mga subscribers natin. I'm going to greet them, mga new subscribers. Maybe nakakul of vlogs. I-mention ko rin, I have to make a shout out doon sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po. At I hope everything is fine with your family. At masaya kayo. At I hope you will enjoy the rest of the day. Thank you po. At good evening sa lahat. God bless.